Hello po mga Amores! Welcome back to my channel. For today's video naman po, ang share ko naman ay kung paano po makapag-request ng medical assistance from PCSO via online. Ang PCSO po kasi ay meron po silang medical access program. Yun po yung nakikita nating PCSO map online doon po sa portal po nila. Ano nga ba ang PCSO Medical Access Program? Ito po yung programa po ni PCSO na tumutulong po sa mga pasyente na may mga medical needs. Hindi po ito cash assistance. Ito po ay guarantee letter, at ang guarantee letter po or ang GL ay direktang ibinibigay sa hospital billing section para mabawasan po ang babayaran sa mga hospital bills, procedures, or medicines. Ayun po. Very important first step po na wag niyo pong i-skip ay yung makipag-ugnayan po kayo sa social worker po ng hospital po ni patient, kasi sila po yung mag-guide po sa inyo ng pinaka-process po ng mga requirements na kailangan nyo po na ihanda para makapag-request po ng mga medical assistance tulad po dyan sa PCSO, DSWD, or sa iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno. Sila rin po kasi ang nakakaalam kung ano po mga guarantee letters yung ina-accept po ng specific na hospital. Kaya maganda po talaga na makipag-ugnayan po muna kayo sa kanila para hindi na po kayo malito or manghula kung ano po yung mga requirements. Kasi minsan po nanghihingi rin si PCSO ng endorsement letter from the hospital, kaya napakahalaga po na makipag-coordinate po muna kayo sa social worker po ng hospital po ni patient. Don't forget po mga amore ha. Ayan, mag-start na po tayo. Sa atin pong mga browser ay i-type po natin ang www.pcso.gov.ph online. Ayan. Tapos, ito po, click po natin yung unang result na lumabas. Ayan. Ito po yung online map application. Kung meron na po kayong existing online account sa PCSO, pwede na po kayong mag-login by inputting lahat po ng information nyo po dito. First name, last name, email, date of birth, tapos yung saan nyo po gusto ma-receive yung OTP, kung dito ba sa mobile number nyo po or sa email. Ako usually sa email lang para walang masyadong delay, kasi minsan delay kapag mobile sinesend yung OTP. Tapos yan, enter nyo lang po yung CAPTCHA na code dito pag magla-login po kayo, kung meron na po kayong account sa PCSO. Pero kung wala pa po ay mag-create po muna kayo ng account kung first time nyo lang po mag-try request ng medical assistance sa PCSO. Yan, click nyo lang po itong create an account button. Yan, tapos ito po yung data privacy policy po nila. Yan, check off lang po natin na nag-agree po tayo, and then okay. Tapos yan, fill out nyo lang po itong registration information po. First name nyo po, last name, middle name, suffix if applicable, date of birth. Sa date of birth po, minsan nag-error siya kapag ima-manual nyo siyang lagay Mas maigi na ito na po yung gamitin nyo, itong small calendar icon po na to. Yan, click nyo po siya. Yan, tapos piliin nyo po yung year ng date of birth nyo po. Kunyari, 1983. March, tapos kung ano po yung petsa, yan, kunyari, ganyan. Mas prefer minsan ng mga online registration yung ganon, kasi nag-error siya kapag manual nyo po siyang itatype, kaya ito na lang po yung gamitin ninyo. Tapos yung place of birth nyo po, yan, fill out nyo lang kasarian, civil status, nationality, yan, religion,
Tapos, yung email address niyo po, importante po 'to, kailangan, um, valid and active na email address po ang ilalagay po ninyo kasi dito po sila magse-send ng mga notification or update po nung inyong medical assistance request from PCSO. Kaya kailangan active, hindi pa puno, ganon yung email address. Kasi minsan kapag puno na po, nagba-bounce back, hindi nyo na po marireceive yung mga notification. Kaya kailangan yung ilalagay nyo pong email address is yung wala talagang problema na email address. Kailangan yan yung email na mabilis yung ma-access, yung walang issue. Kasi dyan po kayo i-update, i-notify palagi. Kaya ito po, meron po silang important message. Yan. Make sure your email address is correct. It will be used for phone number updates, approval, cancellation notifications, and login. Tapos, yun po, kapag nag-login po kayo, diba, magsisend sila ng OTP. Isisend po kasi nila yun sa email address nyo po. Kung email yung ipipiliin nyo. And yung mobile number din po, ayan, kailangan yung mobile number, make sure po na active. Kailangan yung nakaka-receive talaga ng messages kasi po, yan, dyan po rin sila magsisend ng mga updates po sa inyo, mga notification. And OTP, kung i-select nyo po yung mobile number na option kung saan nyo po isi-send yung OTP. Pero ako, madalas email na lang kasi nga, minsan sa mobile number, medyo delayed siya. So, yun. Fill out nyo pong mabuti. Kailangan tama po lahat and active. Tapos, yan. Fill out nyo po ito. Excuse me. Are you a person with disability? Kung PWD po sila, yan, check off nyo lang if applicable. Tapos, yung PhilHealth number nyo po. Although optional siya, pero yun, maganda po if meron kayong mailagay po dito. And then, yung Philippine Identification Number or yung national ID number nyo po. Tapos, yung present address nyo po. Yan, lagay nyo lang po. Fill out nyo lang po dito. And meron po silang may mga locator icon. Lagay nyo lang po yung kunyari mga city nyo. Kunyari San Juan. Search po natin. Yan, basta pili lang po kayo dyan sa NCR. Yan, mga locator, current city, kung ano yung city nyo po. Tapos yan, fill out nyo po yung present address. Itong may mga asterisk po na to ay mga required fields po. Tapos, if same lang naman po yung present address nyo, sa permanent address, yan, check off nyo lang po to. Yan. Kasi magka-copy over lang naman po to. Kunyari, house number 123 Ganda Street, ganyan. Kunyari, barangay Santa. Yan, magki-carry over lang po kasi yan kapag kinlik niyo po itong same with yan, present address yan. Copy over lang po siya dito. Tapos, yun, i-upload po ninyo ang inyo pong ID. Mas prefer po talaga yung mga IDs po, mga government IDs po para mas mabilis siya ma-approve, ganun po. Yan, choose nyo lang po yung file, tapos pag na-attach nyo na po, ay click nyo lang po yung submit. Ayan, pagka-click nyo po kasi ng submit, makaka-receive po kayo sa email nyo po ng registration confirmation or validation. Ayan, parang katulad po nito. Meron po akong na-receive na PCSO MAP registration validation. Ayan. We just received your registration to PCSO with the following details. Yan, makikita nyo po yung inyong name, birthday, tapos yung registered email. Tapos, sabi dyan ay click the link to validate your registration. Ayan. Pagka-validate nyo po nyan, i-click nyo po tong validation
Pagka-click nyo po niyan, mag-validate siya. Tapos, yan, congratulations, you have successfully registered for online map and you may na access your account. Tapos yan, click nyo lang po itong go directly to the login page. Tapos, diretso na po kayong mag-login. Ayan, try na po natin mag-login. Na fill out natin yung first name. Then, last name. Tapos, yung email. Tapos, date of birth. Click nyo po itong calendar icon. Tapos, select nyo po yung year muna. Yan, ito po. 1972, August 6. Ayan. Tapos, pili po kayo kung saan nyo po gustong isend yung one-time password. Pwede po sa mobile, pwede rin po sa email. Pero usually, email po yung sineselect ko po. Tapos, yan, click nyo lang po ito. Tapos, enter nyo po itong CAPTCHA code. Yan. Tignan nyo po mabuti yung CAPTCHA code para makakopya nyo po ng tama. BGEL. Tapos, click nyo po yung login. Yan. Nag-send daw po sila ng OTP sa email. So, puntahan nyo lang po yung email. Kunin nyo lang po yung map login OTP. Balik lang po kayo. Enter nyo po ulit dito. Enter nyo po dito. And then, click nyo po yung verify code. Yan. Pagka enter nyo po nyan, ay makikita nyo po itong dashboard ni PCSO. Nandito po yung Medical Assistance Program. Tapos, yung about the Medical Assistance Program. Yan, sabi dito, they provide assistance po to individuals with health-related problems seeking financial help in partnership with government and private hospitals, health facilities, medicine retailers, and other partners. Ayan, ito po yung steps po nila how to apply. Kailangan, scan nyo na po yung mga documents nyo prior sa kuha ng queue number po dito mamaya kapag nag-apply po kayo or nag-submit po kayo ng application. Kailangan naka-ready na po yung mga documents po ninyo. Tapos, each document requirement must be saved in one PDF file. Kunyari, yung statement of accounts nyo po, kailangan updated. Tapos, kung madami po siyang pages, i-save nyo po siya as one PDF file. Kasi, isa lang po yung para pag-attachan nyo po ng isa lang po yung parang slot na pag-attachan nyo po nung scan documents. Isang PDF file lang po siya. Mamaya po makikita nyo po siya. Tapos, dapat po hindi po siya mag-exceed po ng 2 MB yung mga scan documents nyo po. Para hindi po mag-error kapag nag-submit po kayo. Tapos, kapag naka-prepare na po yung mga documents nyo, na-scan nyo na po, na-ready nyo na po sa laptop nyo or computer or cellphone, ayan, pwede na po kayong kumuha ng queue number. Mamaya po yan kapag kindik nyo po ito application po, ayan.
Tapos kapag lumabas na po yung queue number po ninyo, ay i-upload nyo na po yung mga prepare nyo po na scanned documents. Ayan, i-upload nyo po siya sa system. Tapos, makaka-receive po kayo ng status po ng request nyo via dito po sa portal po na to or sa email po na niregister nyo po within 24 hours. Ayan, tapos kapag na-approve na po yung guarantee letter nyo, ipiprint nyo po siya, i-download nyo po siya, dito nyo rin po yan makikita sa application nyo po. I-download nyo po siya, yung guarantee letter, tapos yung map application form, ayan, isasubmit nyo po yon along with complete documentary requirements dun po sa hospital or dialysis center or partner health facility or diagnostic center po ng patient. So, ito po ang menu ng map po. Ito na dito yung information. Ito naman po yung profile nyo po. Ayan, makikita dito yung applicant profile. Pero, kung madalas po 'di ba ang family member po natin yung nire-requestan po natin ng mga medical assistance. So, ito po kailangan i-enroll niyo po dito sa family member. Ayan po. Ito, meron ng naka-enroll na isa. Tapos, kung mag-add po kayo, ito lang po, click nyo lang po itong add family member. Tapos, yun, fill out nyo po yung family member detail nyo po dito. Ayan, last name, first name, middle name. Tulad lang rin po nung pag-fill out nyo po nung sarili nyo pong information kanina. Yan, lagay nyo lang po yan lahat. Yan. Tapos, yung ID po ng family member po na i-register nyo po dito or i-enroll nyo po dito sa account nyo. Ayan. Tapos, pag okay na po, pag fill out nyo na lahat, na-touch nyo na yung ID, click nyo rin po yung submit. Ayan. Tapos, makaka-receive po ulit kayo ng OTP or ng validation link. Yan, same process lang din po kanina nung nag-register po kayo. Follow nyo lang din po yan. Tapos, yun po, makikita nyo na po dito yung added family member nyo po. Ayan, kasi pwede po kayong mag-request ng PCSO medical assistance para po sa inyo or para po sa family member po ninyo. Ayan, after naman po ng family member na tab, ito naman po yung application tab. Ayan, click nyo po yung application tab. Yan, makikita nyo po kung ang mga option kung mag-a-apply po kayo for medical assistance kung para po ba sa sarili nyo, myself, or para sa family member. Ayan. Tapos, yan po. I-click nyo lang po itong drop down if para po sa family member nyo. Tapos, lalabas po dito yung in-enroll nyo po na family member. Isi-select nyo po kung sino po yung family member na i-requestan ng medical assistance po. Ayan. Piliin nyo po yung name niya, tapos yung partner health facility. Ayan, pag kunyari, click nyo po yan, lalabas po dyan yung mga hospitals po. Ayan. Kunyari, ito. Ayan, kunyari yan po yung hospital. Kasi kahit di ba po private, nagbibigay rin po ng assistance si PCSO sa mga patient po na na-confine sa private hospital. Kailangan po may endorsement letter from the hospital na makukuha nyo po doon sa medical social worker po na naka-assign po doon sa hospital po ng patient. Makipag-coordinate lang po talaga kayo doon sa mga social worker po doon sa hospital na yun para mag-guide po nila kayo ng mga steps or process na kailangan nyo pong sundin para makapag-avail po ng mga government assistance po para ma-lower po yung babayaran nyo po sa hospital. Ayan, tapos kung ano po yung city, ayan, dito po kung ano po yung city, saan po ba tong Ameritech, di ko alam kung saan Cavite to. Kunyari, Imus. Ayan.
Kunyari sa IMOS po siya. Tapos, name of request. Kadalasan po, di ba, confinement. Ayan. Confinement, coronary artery bypass graft, kidney transplant, anti-lupus medicines, anti-rejection medicines, bone implants, chemo drugs. Ayan, marami po dito. Hemodialysis, medical devices. Ayan, kung ano po yung medical assistance po na kailangan po nila. Usually po, hospital bills, so confinement. Ayan. Tapos, click nyo po itong get queue number. Since hindi naman po ako magre-request, yan, hindi ko naman po siya i-click. Tsaka, gabi po kasi ngayon, kaya mag-message po yung system na kailangan 8 o'clock to 12 noon. Yun po yung parang open yung queuing po ni PCSO. Kaya dapat before 8 naka-ready na po kayo na naka-fill out dito para i-click nyo na po yung get queue number. Ang tip nga raw po doon is siguro mga 7:49 nagtatry na po kayo na mag-click ng get queue number, or mag-open po kayo ng iba't ibang browser, tapos mag-open po kayo ng Chrome, mag-open kayo ng Edge na mga browsers, tapos i-prepare nyo na po yung na naka-fill out lahat ng application form nyo. Tapos pagtungtong ng 7:49 or before 8, click nyo na po agad yung get queue number. Ang madalas na nangyayari raw po is umiikot-ikot lang yung system. Wag niyo po siyang i-close. Wag niyo po i-close yung PCSO system kahit parang loading lang po siya. Gawin niyo is i-refresh niyo lang po siya ng refresh. Kahit loading po siya, kasi minsan hindi po kumakagat agad para mag-appear yung queue number. Pero yun po yung parang trick na ginagawa ng karamihan, is nire-refresh lang po nila. Basta before 8, try nyo na po i-click yung get queue number. Mga 7:59 pala, 7:59 yan, i-try nyo na pong i-click yan sa iba't ibang browser. And then, kapag medyo parang nagloloko po yung system, stay put lang po kayo. I-refresh nyo na po ng i-refresh kasi mag-a-appear po yung queue number. Tsagain nyo lang po talaga siya. Tapos, kapag nag-appear na po yung queue number, ay i-attach nyo na po yung mga requirements. Ayan, makikita nyo po doon na kailangan ilagay yung original or certified true copy ng clinical medical abstract na may signature at license number ng doktor. Original na statement of account, dapat po latest hospital bill na may signature ng billing officer. Tapos endorsement letter mula sa medical social service ng hospital, kung charity or service patient. And then yung valid government IDs ng pasyente at ng kinatawan. Authorization letter kung walang immediate relative available. Promissory note kung discharge ng pasyente. And other supporting documents. Depende po sa case. Like for example, quotations, prescriptions, ayan. Tapos pagka-attach po ng requirements, ay i-click nyo lang po yung submit button. And then, within 24 hours po, yan, magre-reply naman na po yung PCSO ng status po ng inyong medical assistance request. Once na complete naman po and updated yung lahat ng mga documents nyo po or requirements, ay usually approved naman po yun. And makikita nyo naman po sa status dito sa portal ni PCSO yung status po ng inyong medical assistance request, and makaka-receive po kayo ng email from PCSO. Tapos kapag approved naman na po ang inyong request, ay ito po, makikita nyo po dito sa application history
yung status. Kunyari ito po, approved po kasi ito. So, ang status niya ay for printing. For printing po yung GL. Ayan. Click nyo lang po to. Pag kinlik nyo po yan, ay makikita nyo po yung itsura ng guarantee letter. Ayan, ganyan po yung itsura ng guarantee letter. Ida-download nyo po yan or pwede nyo na pong idiretsong print. Ayan. Ito po yung ipipresent nyo po sa hospital po, sa billing section. And then, kailangan nyo rin po itong i-print. Ito pong application. Basta lahat po ng for printing po dito, i-print nyo po ito lahat, mga 3 copies para lang po sigurado. Ayan, ito po yung map form po niya. Ayan, ito po yung map application form. So, yan, ipiprint nyo rin po ito. And then, ito po, yung assessment. I-print nyo rin po siya. Ayan. Tapos, lahat po yan ay ibibigay nyo po doon sa billing section ng hospital po ni patient. Ayan, singit ko lang mga amore kung paano nyo po malalaman na hindi po nag-exceed ng 2 MB yung PDF file nyo po. Tulad po nito, i-right click nyo lang po yung file, tulad po nito ng billing. Pagka right click nyo po, check nyo po yung properties. Yan, nakikita nyo po dyan na yung size niya ay 160 kilobytes lang. So, hindi siya umabot ng megabytes. So, ito po ay acceptable kasi mababa po siya sa 2 MB. Yan. Kapag naman sa phone po, ay kunyari, ito po yung billing or yung statement of account. Nakikita nyo po dito yung 3 dots sa right side ng billing or SOA. Click nyo lang po yan. Yan. Tapos, hanapin nyo po yung details and activity. Yan. Click nyo po yan. Diyan makikita nyo po na ang size po niya ay 160 kilobytes lang po. So, hindi rin siya umabot ng 2 megabytes. So, ibig sabihin, good po itong file size po niya. So, ayun lang po mga amores. Hanggat hindi po nag-system message na you have reached the daily limit, try nyo lang pong i-refresh every 5 minutes. Kasi madalas kumakagat po talaga yan para makakuha ng queue number. Mukha lang siyang error pero hindi talaga. Tapos, balikan nyo lang po ulit. Then, click nyo po yung application na button. Makikita nyo po doon, meron na siyang queue number. Tapos, pag may queue number na po, ayan, attach lang po yung mga documents and submit. And, yun, ino-notify naman po kayo ni PCSO ng status po ng inyo pong medical assistance request via email, and pwede nyo rin pong tignan yung status dyan po sa PCSO account nyo po. Makikita nyo po dyan sa application po na tab. Ayun lang po, sana po ay nakatulong po sa inyo ang video po na ito, and i-share nyo na rin po para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Hanggang sa muli, paalam!